Lindol dito, lindol doon, baka isa na ang lugar ninyo sa pinakadelikadong lugar sa lindol na hindi nyo pa alam. May mga lugar pa rin sa Metro Maynila na kahit idineklara na ng PHIVOLCS ang dinadaanan ng West Valley Fault na delikadong lugar ay tinatayuan pa rin ng mga structure na hindi na dapat. At ito ang pinaka-high risk ng mga lugar sa Metro Maynila. Ayon po doon sa pag-aaral nga po ng Myers, 6 na LGUs po ng Metro Manila ang dadaanan, magmula po ng Quezon City, Pasig, Marikina, Makati, Taguig, Muntinlupa and Parañaque po. At kung tatama man ang kinakatakutan nating biguan, lahat ng mga nasa ibabaw ng West Valley Fault Line na mga bahay at structures ay magkukulaps di umano ito. Ano pong mangyari kahinatnan ng mga bahay, struktura within that fault line na pinag-usapan natin ngayon, especially nasa top ng fault line? Yung houses or buildings constructed on top of an active fault, and if there's a magnitude 7.2 earthquake, of course those buildings would collapse. Ayon pa sa mga pag-aaral, wala di umano talagang engineering solution dito sa mga ibabaw ng West Valley Fault Line, kaya magkukulaps talaga ang mga bahay at building dito. Kasi there's no intervention of a building constructed on top of an active fault. Wala pong engineering solution po dyan if it's constructed on top of an active fault. At ito ang nakakagulat. At kung mangyari man ang trahedyang kinakatakutan, 48,000 di umano ang mamamatay dito at posibleng higit pa. Well, based on our 2016 estimates, we are expecting 48,000 casualties. 48,000 casualties. That's right. Death po ito. That's right. Wala pa dyan. Padagdagan pa po dyan if there are like here, nasa screen, may serious injury, of course, meron ding madagdag dyan sa 48,000 casualties. At ano na nga ba ang ginagawang paghahanda dito na dapat pinipigilan na nila ang pagpapatayo ng mga structure building sa ibabaw ng West Valley Fault Line? Kaya tara, panoorin natin ito. Siguro I will direct my question sa MMDA because I see the presence of Attorney Chris Saruca. During the last hearing, I think this was last year, napag-usapan dito tungkol sa mga fault lines. And there is a particular area in Metro Manila na dineklara ng PHIVOLCS na hindi dapat tinitirahan na. Pero despite that, marami pa rin mga bahay ang tinatayo doon. May subdivision pa ata. Are you aware of this, MMDA? At anong ginagawa nyo so far? Na-imporma na ba yung mga homeowners doon na para siguro dahan-dahan na mag-evacuate? Good afternoon po, Senator. Sa party po ng MMDA, nagkaroon na nga po ng Oplan Metro Yacal base po dun sa 2004 na study po ng JICA, PHIVOLCS at MMDA. At na-inform po yung mga dinadaanan po nitong ating West Valley Fault na they are living near or on top of yung West Valley Fault po. So, at anong lugar po ito, sir? Mahaba po ito from north to south, from Quezon City po all the way to Taguig, Muntinlupa, Parañaque. Senator, may slide ata. Can you put on that slide yung may west so that while we're talking about it na West Valley Fault? Ano po yung pinaka-high risk, Attorney? Ayon po doon sa pag-aaral nga po ng Myers, 6 na LGUs po ng Metro Manila ang dadaanan, magmula po ng Quezon City, Pasig, Marikina, Makati, Taguig, Muntinlupa and Parañaque po. Anong part ng Quezon City pwede bang reduce natin sa mga areas? Hindi ko lang po matukoy precisely po kung anong particular pong barangay po doon sa mga nabanggit na 6 na LGUs, Your Honor. Pero meron pong listahan po yun according to the Myers po. Pwede ba pakilagay sa inyong website para maimpormahan po yung mga homeowners? Kasi I remember the last time may binanggit na mga areas, in fact, down to barangay na nga mismo, at naimpormahan na raw po yung mga residente. Pero yung meron daw po nagsilikas at meron hindi pa rin daw po. So I'm just concerned when the big one happens, delikado po, kawawa yung mga tao nandoon. So they will be given the option dapat from ngayon pa lamang
kung anong gagawin niya dun sa property nila at dapat ipahinto na yung pagbebenta kasi patuloy pa rin daw ata pag-develop sa subdivision na yon at nagbebenta pa rin sa mga residente and the buyers are not properly informed na on top of the fault line kayo ha, delikado to pag nag-earthquake, baka lumubog kayo. Yung mga ganong klaseng impormasyon dapat provided sa mga buyers. So dapat kasama yung MMDA dyan to make sure na nabibigay yung tama information. Yes po, Senator. In fact po, I know na meron pong atlas po yan na andun po yung ating hazard map. What do you mean? May mapa po ng Metro Manila kung saan po precisely dumadaan po yung West Valley Fault, Your Honor. Okay, so ilang areas ulit? Pakiulit, sir, one more time. Quezon City. Magmula po ng norte, Quezon City, Pasig, Marikina, Makati, Taguig, Parañaque, Muntinlupa. Pero mas maganda siguro, sir, next time, i-provide yun sa amin yung down to the barangay. Kasi pag sinabi ng Quezon City, ang laki-laki po ng Quezon City, tama. Ang laki-laki po ng Taguig. Kasi residente ko ng Quezon City, residente siya ng Taguig. So, you have to let us know para alam namin kung anong gagawin. O kung nandun yung mga kaibigan namin, we'll let them know and it's up to them kung anong action na gagawin nila. So, wag po lalahatin mo yung buong lugar. Pwede? Yes po, Your Honor. We will comply po. Thank you, sir. Thank you, Mr. Chair. So, Chairman, that's a good question, Senator. So, I follow up lang na isa, sir. So, na-map nyo na yan, yung atlas to the exact fault line? Yes, Your Honor. May existing atlas na po yung hazard map. Kasi I remember when that came out, I brought that up here, pero ayaw nang ipakita eksakto, I guess, para hindi magpanik yung iba. Pero having said that, naglabas na yung DOST, di ba, that you can build basta't, Senator, wag on top and not 5 kilometers to the left or right. 5 meters. 5 meters. 5 meters. 5 meters, di ba? So for example, no, kung may buildings between Muntinlupa to Quezon City, dapat nga malaman. Yes. Di ba? In fact, sa US, pag bibili ka ng bahay, may assessment muna yun. Tapos nandun sa assessment, madidemanda yung broker. Eto nga, Senator, yung broker pa lang eh. Pwera pa yung developer kung hindi mo i-disclose sa buyer mo na meron such. So the DOST or the MMD, meron na kayong... If I may, Yeah. May available po na app, Hazard Hunter PH. Nandun na po yung location ng active fault and then you can identify doon kung ano yung mga buildings transected by the active fault. So available po yan sa public. It's Google lang nila, that's the Hazard Hunter PH. And pwedeng And has there been a... Kasi this is 2014 now, so hindi ko na nasundan kung sino. But has there been a cabinet action on that now? So what do we do with people who do have facilities or buildings on top of the fault line? Dapat ang LGU po yung mag-inform sa kanila. In fact, for example, yung Muntinlupa, they are encouraging people to, especially for those transected by the active faults, to move away and then meron silang mga incentives na binigay. They passed a resolution, I think, in 1998, encouraging people to move away, and they also provide incentives para sa mga gustong lumikas. At the same time, lupa. And then that would be, I guess, yung nagbibigay ng building permit, hindi dapat nagbibigay ng building permit. That's right. They're supposed to do that. After what date? Can you take a look at that for us para ma-inform din namin LGUs at coordinate sa MMD, di ba? Kasi at what year nyo na ilabas yung mapping na kung nagbigay pa rin yung mga building officials, ma-warn sila that you shouldn't be giving those building. Kasi di ba, if you're the buyer and may building permit, Senator, yung you would assume chinek ng gobyerno yun, di ba? Yun ang usual excuse eh. Yung pag sinabi mo, sir, bawal dyan dahil ano yan, ilog yan, or bawal dyan, sir. Sir, may building permit eh. Okay, so, sir, we published the West Valley Fault Atlas in 2014. Okay, Mr. Chair. Palagi na pag-uusapan yung be prepared for the big one. Yung sinasabing the big one, how strong is that big one, that earthquake? Anong magnitude yan?
It's magnitude 7.2 based on the length of the active fault. 7.2. 7.2. So, gaano po ka destructive itong magnitude 0.7? The maximum intensity is intensity 8, so that's considered as destructive. Okay. Kung halimbawa po, yun na nga pong nangyari, ano pong mangyari kahinatnan ng mga bahay, struktura within that fault line na pinag-usapan natin ngayon, especially nasa top ng fault line? Yung houses or buildings constructed on top of an active fault, and if there's a magnitude 7.2 earthquake, of course those buildings would collapse. So magko-collapse po lahat ng building. That's right, on top of an active fault. Hindi, yung sa fault line na po. Yes, that's right. So lahat ng building na nandyan, magko-collapse. Most likely magko-collapse yan. Kasi there's no intervention of a building constructed on top of an active fault. Wala pong engineering solution po dyan if it's constructed on top of an active fault. So, kasunod niyan, marami pong mamamatay. Well, based on our 2016 estimates, we are expecting 48,000 casualties. 48,000 casualties. That's right. Death po ito. That's right. Wala pa dyan. But dagdagan pa po dyan, if there are like here, nasa screen, may serious injury, of course, meron ding madadagdag dyan sa 48,000 casualties dyan. May madadaanan ho ba yung fault line ng mga eskwelahan, ospital, at high-rise buildings? May mga schools transected by an active fault, for example, I think in Muntinlupa, and hindi na nila ginagamit. Nagtayo sila ng ibang building kasi ang sinasabi naman namin, you're not supposed to construct on top of an active fault, and then dapat may buffer zone ng 5 meters. Ito nga sinasabi kanina sa MMDA, dapat nag-check po kayo, especially mga eskwelahan, ospital, na nire-enforce na yung building to make sure kahit papaano maging earthquake resistant. Hindi naman 100% na maging earthquake proof, pero kahit papaano medyo tumindi yung foundation. Are you doing that now, MMDA? In coordination po sa mga local government units, nagkakaroon po tayo nung assessment po ng mga health audit po nitong mga affected areas. So kung pwede pong lagyan ng reinforcement or magkaroon po ng mga dampers kung sakasakali para po sa earthquake, yun po sana yung pinapatupad ng ating LGUs, Your Honor. So far doon sa sinasabi niyo pong auditing ng mga structures, so mabigyan niyo ba kami ng example para masiguro kung hindi lang po salita to, talagang sinasamahan ng gawa. Ilan na po yung naimpormahan niyo mga LGUs na inayos po yung mga eskwelahan, special hospital, high-rise, dormitory, dahil sa inyo pong pagbigay ng warning coming from PBOX? Meron na ho bang nag-comply? Sinagawa po yan a few years ago, Your Honor. Hindi pa po ako involved noon. Pero ang alam ko po yung mga inuna po nating retrofitting ng mga bridges natin, kagaya po ng Ayala Bridge at dito po sa may Quezon Bridge po sa Maynila, kasama po yun. Okay sa akin yung bridge, pero mas importante po sa akin yung eskwelahan, ospital, kasi tinitirhan ng mga tao yun. Yung bridge, dinadaanan yung paminsan-minsan. Kung walang dumaan, may nangyari, okay lang. Kasi walang buhay na masasawi. Pero yung mga eskwelahan, bahay, high-rise, ospital, talagang palagi may tao dyan. Dapat doon din kayo mag-focus. Tama po, Your Honor. In fact, yun po sana rin yung gusto naming mangyari sa MMD, na magkaroon po ng structural health audit po base po dito sa naging study po ng JICA. Precisely. So meron ba, at kung meron, nagawa niyo na ho ba yun? At pwede niyo kami bigyan ng sample ng trabaho ninyo na ginawa niyo po yun, at yung LGU ay umaksyon at ngayon nagkakaroon ng retrofitting sa mga struktura na nabanggit ko, again, ospital, eskwelahan, high-rise condominiums, dormitories. If I may get back to Your Honor po, kasi a few years ago po sinimulan yun, wala pa po ako sa public safety nun. If I may get back to Your Honor on that po. Give us a list. Yes, Your Honor. And then give us also a list dun sa mga inumpurman nyo at ano po yung ginawa nung naimpormahan nyo may-ari ng mga building. Ano po yung course of action, especially sa down to the barangay level. Yes, Your Honor. We have to be very serious, kasi very serious kayo sa palaging bibigay ng warning na be prepared for the big one, always be prepared. Pero anong ginagawa natin? Puro na lang tayong yung tawag niyan, pag may earthquake, tatago ka sa ilalim ng mesa, yung drill.
Well, Drills is okay, pero much better yung drill. Sasamahan natin ng retrofitting, di ba? Papa-evacuate, papa-relocate ng mga tao talaga on top of the fault line. yeah, I agree with you, sir. The best course of action is always preparedness. And when you say preparedness, dapat we should follow the building code and make sure na earthquake resilient yung mga buildings natin. And lastly, siguro MMDA, yung po na-deklara na high-risk area na sinabi natin na PVOS, are you guys the one na dideklara na dapat hindi na pinapatayan itong bahay na ito? We recommend na dapat walang structure on top of an active fault. Okay.